before you proceed, alam niyo po, madugo tong usapin na to. Tapos ako nga po ay napagbibintangan na DDS na daw ako dahil dinidiscuss ko tong issue na to. Alam niyo po, ako ay walang kulay. Alam ni Kong Sid na ako ay nananawagan din at sumusuporta sa impeachment ni VP Sara. Pero ito pong usapin na to ay usapin ng budget. At kailangan, natutuwa nga ako na mas marami ng Pilipino ngayon ang interesado sa usapin ng budget. So wag po nating lagyan ng kulay. Kasi pinipresenta po natin dito ang facts at importanteng malaman ng tao kung ano ang tunay na nangyayari sa budget ng bayan at kung ano itong proseso ng budgeting. Dahil kung tayo po ay didikit lamang sa isang kulay at papayagan natin na masira at mabastardize yung mga ganitong proseso, ay magiging paulit-ulit lang ang korupsyon sa gobyerno. So, isang tabi po natin ang ating mga kulay. Pag-usapan natin kung ano ang tunay na problema nitong budget na to dahil ito ay tax na binabayad natin. Okay? So makinig po tayo. Sige po, Yes. Kong Sid. The budget is the lifeblood of our nation, no? Kung ano man yung mga plano, ano yung mga dreams natin, i-convert mo yun into figures. So, yun yung ating plano doon, i-convert sa figures para ma-implement. Well, na-touch ko na rin ng konti yung earmark revenues. Earmark revenues, ginalaw yung PhilHealth. You know, that came from Syntax law, which we passed in 2012, which says 80% of the excise tax on alcohol and tobacco will go Yes. to 80% will go to universal healthcare. Yun yung nakalagay sa health insurance nung mga indirect beneficiaries sa PhilHealth that affects 25 million at saka tinanggal nila yon. Hindi lang yun yung DSWD 4-piece tinanggalan ng 50 billion. Well, dapat huwag tayong magkamali dyan kasi kung ikaw ay isang totoong ekonomista at you really care for the country, you look forward to long-term development financing of our country. We address economic development and anti-poverty measures, no? Kasi yung 4-piece naman is an anti-poverty program. Like in line with the PhilHealth kasi kailangan mo ng malusog na population, no? Actually, kausap ko nga po yung mga ibang 4-piece recipient ngayon at hindi na, mukhang nababawasan na at hindi na sila nababawasan na nakakatanggap may mga waiting list pa tayo dapat. Yes. How can you reduce poverty na ang ating roadmap sana by 2028 single digit na lang ang ating poverty rate. So that was supposed to be the social compact of the admin 2028, no? So i-touch ko lang yan kasi dapat may malasakit sana yung gumagawa ng budget, no? Let's not be opportunists but real economists, no? Nagpaplano sa bayan. So balik ako Shelo sa tanong mo doon sa nakikita ko na blank items. So as I was looking into those earmark revenues, ginalaw pa pati yung special account in the general fund. So while habang nagre-research ako, sabi ko ang gulo-gulo nito. Binalikan ko, I tried to work back. Sabi ko paano ba to? So alam mo naman, matagal ako sa Committee on Appropriations noon. Bago akong chairman, dumaan talaga ako sa proseso, naging vice chairman ako. So I really went into the rudiments of budgeting. Saka nagdi-defend talaga ako noon. When I was chairman, nagdi-defend talaga ako, nag-aaral ako. It's a continuing learning process. So sabi ko, balikan ko kaya yung BICAM report. Hinanap ko. Mahirap hanapin yung BICAM report. Wala sa DBM website, wala sa Senate website, wala din sa House website. So saan yun nakuha Kong Sid itong sa emails. Kasi pinadala sa mga congressman. Pinadala sa mga email kasi yung mga agenda at saka yung important documents everyday nagpapadala ang secretariat noon. So more than 300 members of Congress at saka 24 members of the Senate pinadalhan kami ng individual emails kaya ngayon pa lang yung mga nagsasabi na draft lang yung na-receive ko
sorry, na-receive ko yan, ipakita ko yung email na na-receive ko. At saka pirmado yan, hindi yan draft report. So Actually, binalikan ko. kino-confirm ko na po na original yung natanggap ni Kong Sid na document at legit na BICAM report dahil may isang senador na nagpadala din sa akin ng kopya ng bicameral report. At maaari nating ipakita. Ipakita natin ngayon kasi Yes, that's 222 to 25 pages. 222 pages. Yeah. Tapos na. Actually, noong araw, binabasa talaga namin yan eh. In fact, during our time, maganda yung pag-explain ni Shelo, no, na yung House at saka Senate may ibang version usually. So iba yung figures na papasa ng House, ibang ng figures na papasa ng Senado. Kaya kailangan mo ng actually mangangailangan ka ng tinatawag na bicameral conference committee to harmonize or to reconcile the differences. Ayan. Pakita natin na Kong Sid. So ito Ayan, po yung yun. itong Bicameral conference committee report. Ayan na may ano. So nakasummarize po dyan yung mga changes na nangyari sa bicameral committee at pinirmahan po ito ng, tama ba ko yung Sid? Ito yung mga miyembro ng bicameral committee. Merong portion diyan na nandiyon yung pangalan. Actually, hindi lahat nakapirma eh. I don't know kung... So 222 pages po ito. Ito po yung mga changes na ginawa nila. No? Tapos nandito yung summary po yan. Yan. Tapos ay sa bandang gitna ay nandito yung mga miyembro ng bicameral committee. Ito pong dokumento na to ay hindi publicly available. Hindi po to makukuha ng mga taong bayan. Hindi natin to makikita. So ito po yung miyembro ng BICAM. But that's a public document. No? It should be. Dapat madali itong makuha no? Pero tinatago ito eh. So, ayan po, si Senator Grace po ang chairman ng Senate at si Congressman Zaldico ang chairperson ng House of Representatives. At ito yung mga miyembro. Ayan po, si Senator Pia Cayetano ay hindi pumirma. Senator Bongo, Congressman Asidre hindi rin pumirma. Senator Legarda, Congressman Neptali Gonzales, Senator Risa Hontivero, Senator Amy Marcos ay hindi pumirma, Congressman Madrona, Congressman Duavit, and Senator Coco Pimentel. Yung mga hindi pumirma, yes. Oo. Yes. So if you go down, baba ka lang ng konti, SP11, page SP11, makita mo na yun na merong blanco agad. Tingin ko lang, na-shock na kagad ako na may blanco eh. SP11. Page SP11. Yan, ito. Department of Agriculture. Yan. Nakita mo, may blanco na. Opo. So, yung sa NIA, delete the amount in figures and replace with blank. PCA total. So, hindi lang po itong page na to. Several pages po ito. Several pages. At saka, yes. Ayan, so, marami nang nakita ko. Na-shock ako because alam mo, nakakailang GAA ako na dinaanan ko. Never ako nakakita ng BICAM report na may mga blanco. Sabi ko, kahit naman siguro sa bahay, yung anak mo, utusan mo bilhin ng asukal, ito yung batit mo, blanco. Kung Sid, paki-explain po, gaano kahalaga itong committee BICAM report? At ano yung relasyon nito dun sa GAA na pinirmahan ng presidente? Actually, yung BICAM report, dahil iba yung version ng House, iba yung version ng Senate, kailangan i-reconcile mo yan. At saka yung reconciled figure mo, yung final na lumabas na BICAM report, page by page, item by item, line by line, yun ang lalabas dapat sa GAA. So ang question ngayon, bakit may figures lumabas sa GAA? So kasi, halimbawa, itong committee report na to ang magiging basihan sa pagbuo ng third version na bill, yung GAB, no? 3. General, GAA na talaga, GAA. Kasi, General Appropriations Act na kasi final na pala eh. Tama. Yes. So ito na yung last. At hindi po yung pwedeng baguhin ng House at Senate. A-approve na lang nila kasi kung babaguhin uli yan ng House or ng Senate, babalik na naman uli dapat sa BICAM kasi dapat parehas na nga po eh. May proseso pa. After ma-approve ng Bicameral Conference Committee, babalik ka sa plenary. Paparatify mo
sa both houses. So i-approve ng House, i-approve sa Senate yung bicameral conference committee Correct. report. So, So hindi sila pwedeng mag-ratify ng magkaibang dokumento. Kaya ang pagbabasihan same. nila Yes. ay Oo. yung pinroduce ng bicameral committee report. Diba? So, ngayon, pag pinasa na yan, na-ratify na ng House at Senate, yan na yung nagiging GAA at yan yung pinapirmahan sa presidente. Yes, yung BICAM committee report na yan ang maging basis ng enrolled bill, yung final na bill na pipirmahan ng speaker, ng Senate President, then pipirmahan ng presidente. Correct. So, it's very, very highly questionable kung bakit nagkaroon ng blanco at bakit nagkapirmahan ng blanco. At saka kung bakit ratify ang blanco. At kung paano nagkaroon ng figures doon sa GAA na meron namang blanco doon sa... So somewhere, somehow, in between the BICAM at saka before the signing, may nag-fill up. So yun yung malaking tanong. Oh yeah, whoever filled this up has no legislative authority already kasi tapos na yung budget eh. Correct. Oo. So, at kailangan na finalize ang lahat ng item na yun sa BICAM. Kasi hindi mo pwedeng dagdagan, hindi mo pwedeng baguhin yung pinroduce ng BICAM kasi nga, nire-reconcile na niya yung differences between the House and the Senate. Saka first time in history nangyari ito na iniwan na may bakante, na may blanco. Wala akong maalala talaga. That's why very important yung basic knowledge on budgeting talaga sa mga BICAM members, lalo na yung chairman. Oo, na alam nila yung basic policies. Yung number one, yung constitutionality. Number one, yung education. Dapat man lang na-check, no? May na-check man lang. Second, number two, leave no blanks. Paano yun? Yes. Saka nung araw, Shelo, hindi ka magkamali eh. Kasi inabutan ko at during my time, ganitong ginagawa namin. Yung House version, meron kaming summary. Yung Senate version, hinihingi namin. So ako as head of the Bicameral Conference Committee, gagawa kami ng matrix. Ito ang House, ito ang Senate. Then what's the difference? Then one by one, let us reconcile the difference. So hindi pwede mong magkamali, hindi mo magkamali. Ito, nagdududa ko, gumawa talaga sila ng another version. Naging third chamber talaga. Walang reconciliation. Dumiretso na ng budget. So maraming madidemoralize or this is a bad example for those employees who are working hard. Dumaan ka sa gobyerno, di ba? Yung mga empleyado, nagpipresentar yan. Merong DBCC, merong NEDA, merong DBM hearing, tapos bibigyan ka pa ng ceiling, tapos pagdating sa house, pag second reading ka pa, pipila kayo, walang tulugan, maghihintay ng time nyo, tapos questionin ka pa. Expected naman na yan kasi madaming questions. Tapos pagdating sa final pala, baguhin lang. Kung ano yung masasabi nyo, yung sinasabi na draft lang naman daw tong ipinapakita nyo? Draft committee report. Hindi daw to yung final committee report ng BICAM. Narinig ko yan, pero sabi ko, huwag na kayong magparusot. Nahuli na kayo. Paano siyang naging draft? Pirmado na siya. It can never be a draft because pirmado. At saka, you presented that to us, although I was absent, that I was here in Davao, I saw the BICAM, you presented that before the ratification. That means that was, you asked the votes of the congressmen and the senators to ratify. So, imposible maging draft yan. So, yung bill po ba na ito ay itong committee report na to ay na-circulate sa mga congressman at senador bago nagbotohan? Ano po yung date ng email sa inyo? Napansin nyo? First meeting nila, gi-assign sa chairman and ng House at ng Senate, which usually is the practice. Pero during sa time namin, nagmi-meeting kami yung House panel, nagmi-meeting ako sa aking BICAM members. Yung Senate panel, nagmi-meeting din yun sila sa kanila. So we compare notes, then pagdating sa last day,
supposedly pirmahan na lang, no? Titingnan doon. So I think that's what happened. Pag-approve, pirma agad. Kaya lang, hindi nga titingnan isa-isa, or whoever is in charge here should have made sure na puno, kompleto. Hindi mo Anong reaction mo dito? Anong reaction mo dito, Kong Sid? Kasi ito yung statement ni Yusek Hope. Ano nga ba yung pangalan ng DBM? To further clarify, the BICAM report is not the bill. And we understand that due to numerous details involved, it has been the practice of the BICAM committee to leave certain items blank in their report when they refer to sections of the GAB that they did not or they do not intend to alter or amend. Pero kung hindi na inalter or amend, hindi na yun kasama dun sa committee report? Saka mo na, the committee to leave certain items blank. In my time, at saka wala akong maalala na may iniwan kaming blank. Maghanap nga kayo ng mga old BICAM report, ipakita nyo yan. Because that will really make the budget illegal and unconstitutional. At saka, I understand, you pass an omnibus motion to allow the technical staff to make corrections only on grammatical printing errors. You allow the staff to make changes that doesn't change the meaning. Kung palit yan ng figures, nako, hindi pwede. Ano, Yusek yung nagsabi niyan? Totoong yes, Yusek? si Yusek Hope Libiran ng DBM. Where did you learn your budgeting, ma'am? Yung isang nire-refer na, binanggit nyo rin kasi po, sir. That's a legal document, ma'am. Yung BICAM report mo, kasi reconciliation eh. Hindi pwede mag-stand yung House lang, hindi pwede mag-stand yung Senate lang. Kaya yan. Dito sa itong omnibus motion, yung binanggit nyo, may second provision dito. In case of conflict between the conference committee report and the printed copy of the bill, the latter shall prevail. Okay, so sinasabi po na kung may difference ang but not on a blank item. Not on a blank. Correct. So yan po ay malinaw nagre-refer kung halimbawa may mga figures na magkakaiba. Mangingibabaw ang bill na pumasa. Kung may difference na figures yan. Yes. Oo, pero ibang usapin kung blanco ang committee report. Kasi hindi po yung difference na nire-reconcile. Ito ay blanco na walang figure. No? Yes. Kung Sid, maganda siguro baka meron tayong mga kababayan na hindi naintindihan yung buong budgeting process. Siguro. Budgeting Oo, daanan natin. Alam niyo po ang budgeting ay nagsisimula sa budget call. Sa executive level yan. Ngayon bawat ahensya ay magpe-prepare ng budget. Even at the agency level ay minsan maaari nang mag-participate ang mga tao, yung mga stakeholders na nagpa-participate kung ano yung magiging alokasyon sa bawat ahensya. Halimbawa, Department of Agriculture o DPWH. Pero bahagi din po sa pagde-determine kung magkano yung i-allocate sa budget, yung pag-evaluate ng performance. Nagagastos ba nila yung budget na nilalaan sa kanila taon-taon? Ano yung mga priorities na ina-identify nila dito sa budget proposal nila? Kasi dapat consistent yan with our Philippine Development Plan. Yung mga priorities natin, yung economic development natin, anong isusulong natin, nandun po yun. Pati yung performance ng ahensya. Kasi hindi mo pwedeng bigyan ng napakalaking pera, hindi naman pala kayang gastusin. So, bawat ahensya, diba? Absorptive capacity. Yan. So, bawat ahensya na yan, ginagawa yan, no? Yung mga miyembro ng birokrasya, yung mga staff ng government, talagang nagsusunog ng kilay para buuin yan. At ipakita yung performance nila na kayang i-deliver yan. Bubuuin yan, yan na yung magiging tinatawag na President's Budget. Yung National Expenditure Program o yung NEP. At ipo-forward na yan ngayon. First part of the budget cycle. Yes, so first part yan, ipapadala na ngayon yan ng Presidente sa Kongreso. Yan ang tinatawag nating NEP. Pag pumunta kayo sa DBM website, yan yung ida-download nyo na NEP. Yan yung hindi pa dumaan sa Kongreso. Ngayon, Kong Sid, ikaw na yung mag-explain. Dumating na ngayon sa Kongreso. Usually, the executive is given 30 days after the SONA
to submit the budget, no, the National Expenditure Program. Then DBM usually submit that to the House because the budget emanates from the House of Representatives, no, budget as well as taxation. So pagdating sa House of Representatives, pagka-receive ng speaker niyan ng SecGen, i-forward yan sa Committee on Appropriations, kung saan ang Committee on Appropriations ang gagawa ng schedule ng hearings at saka if-first reading yan. Usually yung first reading, kinokopya lang yon yung kung ano yung nasa NEP, no? So yun ang ginagawang General Appropriations Bill. So after sa first reading, mag-start na yung committee hearings. Pag na-refer na, so ginagawang committee hearings everyday, ibang hearings hanggang matapos yung hearings, i-approve sa committee level. After sa committee level, iakyat na yon sa plenary for second reading. Second reading. Second reading, another set of debates doon. So dalawang debate yan doon sa committee level at saka may debate na naman doon sa second reading. Then third reading, yun na yun, parang voting na lang yun, yung sa third reading. Yun na yung final, no? So Final from the na yun. second reading, magkakaroon ng version ang House, magkakaroon ng Senate version. Iba pa. Po yung... Wala. Hindi pa. Tapusin muna ng House ang second reading, then third reading muna. Bako officially i-endorse sa Senate. That's the usual procedure. Pero tsaka dahil pala aakit sa Senate. mabagal masyado, ang ginagawa nila doon sa Senate ang tinatawag budget briefing. Kasi hindi pa formal hearing yon. Hanggang na-receive na nila officially yung galing sa House, yun na yung official budget hearings nila. So, sa Senate. Senado. First reading, second, and third reading. So, iba yung version usually ng House, iba yung version ng Senate. So, you have to meet. Gagawa ng conference committee members, yung House, gawa ng conference committee members ng Senate. Teka muna, yung sumagot na taga-DB, dapat Congress ang sumagot doon about sa BICAM report. Huwag ka naman. Kahapon ko pa po tinatanong yun bakit yung executive, bakit si ES Bersamin at saka DBM ang sagot ng sagot dito sa mga blanco ng BICAM. Senate at House of Representatives ang responsable dyan. So, pero yabang during my time, lahat ng House matters o Congress matters, when I was chairman, ako talagang sumasagot. Even if it's unpopular. So yun, no, House version, Senate version, ipa-finalize mo yun. Pag na final na, isusulat yun ng head ng committee at saka i-assist ka ng technical secretariat, secretariat ng galing sa House at saka secretariat ng galing sa Senate. Okay, then yung final output mo, yun ang basis. Yung 222 pages, Cielo, doon nakalagay halos lahat ng lahat ng movements doon ng doon ng from to yung delete. So ganoon. Nandoon na lahat. Nag-reduce ka o nag-add. Nandoon yung lahat. So hindi ka pwede maglagay ng blanco diyan. Never. Kasi yun yung parang instruction Kung may mga staff na magpa-finalize nung bill, itong bicameral committee report, yung guidance na gagamitin para doon sa adjustment, para magkaroon ng reconciled version nung House and Senate na version ng budget. Tama po ba akong Sid? Yes. Actually, yung question na kung merong magdadagdag ng items after the BICAM report. In one of the previous congresses, may na-remember ako, na nangyaring ganyan. Yes, Senate President was Tito Soto. Hindi siya pumayag na may habol. Pinahabol, sumulat talaga siya sa presidente. At gipa-identify yung mga hinabol after na sa BICAM hearing. So it should be during or before the BICAM hearing, pasok mo na lahat ng pwedeng amendments mo. Kasi parang pangbabastos yun sa proseso ng budgeting process. Kung halimbawa nag-BICAM na, tapos biglang nagkakaroon ng mga insertion, sino yung mga pwedeng mag-insert na ganyan?
At saka usurpation of legislative power yun. Kasi Yes. only the House and Senate has the power to make the amendment. Kung may, dapat they should remember the basic. Yun na nga, yung si The former power to allocate the budget belongs to Congress. Congress. The power to execute the budget belongs to the executive. Yes. Malinaw po yung linyahan na yan. Kaya halimbawa, yung pork barrel na declares unconstitutional. Kasi dati yung May ruling Kongreso yan. natin, nakikialam sa pag-i-implement ng programa. Hindi naman dapat ganun. Dapat executive lang. Kaya yun na-declare as unconstitutional. Similarly, kung yung budget, dapat ma-finalize ito ng Kongreso. Hindi pwedeng executive yung nagdadagdag ng mga blanco. Pero ito yung malaking tanong ngayon dito sa nangyayari. Kasi kung may BICAM ka at BICAM report ang basihan sa pagpa-finalize ng bill, sino ang nag-fill in the blanks? Yan na nga ang question. Then during that last weekend, it was a podcast doon sa Basta Dabuenyo. The former president who has more than 20 years experience as a prosecutor, sabi niya criminal act yan, yung gi-fill up mo na tapos na yung ratification ng Bicameral Conference Committee. So kapag nangyari po 'yan, ang magiging argument kasi ay kung blanco ang bicameral committee at itong report at itong bicameral committee report ang naging basihan ng GAA. So ibig sabihin, you have an incomplete bicameral committee report, then you have an incomplete GAA, then the president signed an incomplete. Yes. At saka meron akong isang i-point out dito, Shelo. In page SP11, yung Agricultural Fisheries and Modernization Program, ang nakasulat sa BICAM report is 146 billion 335 million 37,000 pesos. Pero ang lumabas sa GAA, page 18 ng GAA, 126 billion 758 million 221,000 pesos. So Ito. bumaba po. Bumaba. Question. Who authorized the adjustment? Iba yung iba yung BICAM report mo, iba yung nandito sa GAA. Highly questionable. So hindi hindi mag-take effect yung omnibus motion doon. So Kong Sid, ano ang plano mo dito sa discovery mo ng mga blank items dito sa committee, BICAM Conference Committee report? We are now planning. There's several groups right now na nagko-communicate sa akin na mag-raise dito sa Supreme Court. I-raise sa Supreme Court on the ground that if your BICAM report are blanks or have defects, the budget is invalid. Aside from the grounds na unconstitutional, yung ginalaw yung education sector fund, nilampasan nung public works funds, no? Then kami po kasi ay naghahanda rin sa pagpa-file ng pag-question ng constitutionality ng 2025 budget. Pero very specific on itong sa education, sa PhilHealth. Hindi pa po kasama sa scope ng iniisip namin itong mga blankong items sa BICAM na biglang nagkaroon ng laman dito sa GAA. Go ahead. Yan na nga ang sinasabi ko sa mga kaibigan ko. We should kasi dito parang mas mukhang may standing ang mga congressman sa usapin na to. Kasi Yes, this is a legislative process. No? We should cross party lines pagdating dyan because taxes ng taong bayan to, pera ng taong bayan, mahirap na. The more na mag-file, mas maganda para i-consolidate din naman yan pagdating sa Supreme Court.
I can give you some of my notes, although hindi ko pa, alam ko naman bright si Shelo, magaling, and you understand very well budgeting. Ibadala ko na kasi mukhang hindi ko talaga matatapos yung ginagawa ko sa earmark. 12 or 13 items sa earmark funds, which has already an existing legislation, ginalao din. I don't know kung bakit walang break na mga So ito. napakadami. Ito pong binabanggit ni Kong Ungab na earmark funds, ibig sabihin po may mga existing na batas na to na malinaw na nagtatakda kung magkano yung mga pondong dapat ay nilalaan para sa mga programang ito. Yes, So, ang tawag hindi- yan, special account in the general fund. Yes. So hindi pwedeng basta-basta baguhin na lang kasi kung babaguhin yan sa GAA, parang sinabi mo na inamyendahan mo yung mga specific laws na nagtakda kung magkano ba dapat yung budget na yan. At may malinaw na decision po ang Supreme Court na ang GAA ay isang general law at na hindi ito maaaring mag-amend ng specific law. Yan. Yes. Same Saka ang dami argument ng po yan rulings na ng ganun. PhilHealth. Oo, yes, ang Marami dami. na po yan. Kaya talagang yun po yung argument na ginagamit nating batayan dito sa budget na ito. So napaka-problematic po talaga nung 2025 budget. Ako nga po, Kong Sid, alam mo naman yung panawagan ko sa buong budgeting process, no, na sana maging mas transparent itong BICAM para nakikita natin kung saan yung mga insertion at dapat nga sana katulad ng sinabi nyo, dapat yung differences lang ang nire-reconcile hindi yung ginagalaw lahat. Kasi kung ginalaw mo lahat, parang binaliwala mo yung Wala effort. mo yung pagod. Oo, Correct. yung ginawa Dun sa doon. simula First sa and preparation ng NEP, yung lahat Yes. ng mga hearings na ginawa, binabaliwala mo dahil binabago mo lahat pagdating sa BICAM. Unfortunately, meron po ata tayong Supreme Court decision dyan na may ganong authority ang BICAM, no, na pwede nilang baguhin within the domain ng topic yung content ng mga dumadaan sa kanila. Kaya maganda nga pong dalhin natin tong mga ganitong challenges sa Supreme Court dahil mukhang hinug na at panahon na i-review ng Supreme Court Pero yung mga parang naging desisyon nila. Yung ruling na yan sa BICAM parang hindi unrelated sa budget. Iba yata yun. Iba. Iba Ibang- po, iba. Hindi Kasi ito, hindi budget. budget. Oo. Oo. But general, Kasi yun nga po yung binabanggit ko. Alam niyo po, yung BICAM, nangyayari yan, hindi lamang sa budget, kung hindi sa lahat ng batas na binubuo ng Kongreso natin. Mag-share siguro ako ng specific experience ko dyan sa BICAM, Kong Sid. Kasi even before I joined government, very active naman ako sa policy advocacy Meron akong isang batas nung train law na binabantayan yung increase ng excise tax from 2% to 4% kung maalala nyo. Di ba tumaas yung excise tax ng 4%? Ang binabantayan ko talaga doon ay yung repealing clause para sa PD, Presidential Decree Governing the Coal Mining Sector. Kasi coal mining yan madumi yan, maraming negative effects sa kapaligiran. Hindi yan nagbabayad ng excise tax since time immemorial because of this presidential decree nung panahon pa ni Marcos Sr. So finally, nung tinaas yung excise tax from 2% to 4%, nung lumabas sa Senate version, may repealing clause na dun sa PD. So dapat magbabayad na ng excise tax ang coal industry, no? Ang nangyari, nag-BICAM, lumabas yung final version na wala yung repealing clause. Hindi ko alam kung sino sa miyembro ng BICAM yung nagpa-delete. Kasi nga secret yung process ng BICAM. Hindi natin alam kung sino sa mga congressman o sa mga senador yung nagmo-motion yan. So nung naging USEC na ako ng DOF, ang unang-una kong tanong sa mga taga-BIR, nagbabayad na ba ng excise tax yung mga coal company sa Pilipinas? Sabi nila, ma'am, hindi pa rin Sabi ko, bakit? Kasi ini-insist nila na nawala yung repealing clause, na walang repealing clause dun sa final train law. So, ganun po kadali, no? Kung may mga lobbyist tayo, di nyo na kailangan mag-undergo nung buong proseso sa pagbuo ng batas. Ilalabi nyo na lang yung miyembro ng BICAM. At yung mga interes ay mangingibabaw sa BICAM. Nadababaliwala yung tatlong readings mo. Lalo na yung Yes. walang tulugan. Very, Kaya napakahalaga po. yan Diba, usually Consid? ang pangan sa BICAM. na yung BICAM na yan ay kailangan ng mas maging transparent at mas maging accountable sa taong bayan. Kasi ang nangyayari, para siyang third chamber na binabago-bago lahat, nababaliwala yung proseso ng
participation sa legislative process, kasi kahit na taong bayan, yung mga civil society nagpa-participate sa budgeting process, pero kung pwede namang baguhin lahat dito sa BICAM, ay nawawala yung demokratikong proseso at iilan na lang Yes, yung makapangyarihan. tama Diba? talaga yung sinabi mo na dapat may transparency, merong records of debates, merong minutes man lang. Kasi like ito ngayon, na may blank, paano mo mabalikan yung records? Kasi wala namang records. Hindi mo malam yung intention ng legislature, ng intention ng BICAM, kasi wala kang record. So, Oo. So, kasi sinasabi na ni President Marcos at ni Executive Secretary Bersamin na malaking kasinungalingan daw itong sinasabi mo kong Sid. So, para lang po malinawan ng mga nakikinig sa atin ngayon, no, 2 dokumento yung pinag-uusapan natin. Yung isang dokumento ay yung Bicameral Conference Committee Report na nag-reconcile ng House at Senate version. Ito yung maraming blanco. Madaming blanco. At yung GAA na pinirmahan ni Pangulong Marcos. So in terms of the process, dapat na reconcile na dito sa BICAM, ito yung magiging basehan ng bill na ni-ratify ng House and Senate. Dapat wala na yung pinagkaiba kasi technically dapat na-finalize mo yun lahat sa BICAM. Ngayon, ang tanong, kung itong BICAM ay may mga blanco, bakit yung pinirmahan ng presidente wala ng blanco? Sino ngayon yung naglagay? Yun ang biggest question. Sinong magician na naglagay diyan ng figures? At saan na part na nilagay yung... Yes. Kailan nangyari yung paglalagay, pagkumpleto? Sino ang naglagay? Dahil hindi nga nire-reflect yung mga figures na to ng Bicameral Conference Committee Report. Ang nangyari, December 11 na-ratify. Then, December 30 na pirmahan. Nung napirmahan, kompleto ng figures. Nung December 11, may mga blanco pa. So, between December 11 to December 30, merong naglagay. So, kung sino ang dapat magpaliwanag? Sino ba ang makakasagot? Sino ang naglagay? Paano nagkaroon ng kompletong figures? Ikaw, batay sa experience mo bilang congressman. During my time, down to the details kami. Wala akong ma-remember na ilang taon ako naging 3 years ako naging chairman sa 16th Congress. Chairman ako sa 1 year chairman ako nung 18th Congress. Naging vice chairman ako nung 15th Congress. Wala akong ma-remember na blanco na BICAM report. So, reconcile kami lahat. So, ito po yung gusto natin dapat maintindihan. ang ginawa sana nung budget, binalik or give-veto na buong one. Kasi marami nga po siyang problema, maraming unconstitutional na provision itong nilalaman ng budget na to. Na dapat buong ito ay binito at pinaayos muli sa Kongreso natin. Pero hindi yun ang nangyari. Ang nangyari ay may ilang line veto na ginawa yung presidente, 26 billion, dahil yung 100 something billion na binito program na yun, unprogrammed naman yun eh. Wala yung 168, epekto. 168. Wala naman yung epekto dahil wala naman talaga yung funding in the first place. No? Yung 26 billion, yun lang yung na-veto sa DPWH budget na kung saan karamihan ay insertion. Binawas din yun sa ibang parts. Then, correct. Lagay sa ibang project, then nabito. May mga ilang question po kanina dito eh. So kung sino ba yung depende no kung sino yung nagkumpleto ng mga blanco. Pero may liability po 'yan kung sino man yung gumalaw niyan dahil violation na 'yon ng anong mga na-violate doon kung Sid. May criminal liability ba? Let's ask the lawyers. let's ask the lawyers. Although nung a few days ago, may nakausap ako a group of lawyers, nag-i-insist talaga sila na may criminal liability. Kasi paano pagdating sa GAA, meron ng figures. Pag ratify, blanco eh. Hindi na pwede nilang baguhin yon kahit ano pang palusot na sabihin draft, it's not a draft. Kaya kayo ng copy bago nag ratification. Yun na yun.
Merong ano dito si Juan de la Cruz, sabi niya, wala raw tayong karapatan to say that GAA is invalid or anomalous. Supreme Court will decide on that. Alam niyo, tama, Supreme Court yung may final decision, pero bilang mga mamamayan na nag-iisip, may karapatan din po tayong bumuo ng sarili nating opinion. Dahil alam naman po natin ang facts, kaya po ito Saan ba nilalatag sa nagsimula atin. yung kaso? Di ba kailangan may mag-file? Yung Supreme Court, Yes. hindi yun magdidesisyon kung walang nag-file. Oo. Kailangan, Kasi kaya nga, yung tayo din. pinapakita natin sa taong bayan na may mali yung proseso. Kasi kung hindi nyo pag-aralan yan, darating ang araw mabankrupt tayo. Tama. At saka, yan po ay tax na binabayaran natin Yes, yes. Karapatan nating malaman kung paano nga ba pinaprioritize itong mga tax na binabayaran natin. Masaya ba kayo dito sa budget na kung saan ay hindi na prioritize ang edukasyon, hindi na prioritize ang pangkalusugan, kahit yung AFP modernization hindi na prioritize. Ang 4Ps walang budget ng 50 billion. Kaya yung mga sabi dyan, gamitin nyo naman po ang utak nyo, no? Tayo dito ay naglalatag ng facts. Dami Actually, kasing gusto ko lang consider. Gamitin nyo man ang Ayan, health goes hand in hand with the 4Ps at saka with yung GDP growth mo. Malakasan mo GDP growth mo 7 to 8% or 8% yung target mo. Yung 4Ps mo, ituloy mo yung health insurance para ma-meet mo yung sustainable development goals. Huwag yung masyadong makitid, mababaw, masyado ang tingin. You're only looking at one election, two election. Nako, saan pupunta ang Pilipinas niyan? Tsaka, alam niyo po, wala, itong mga ganitong usapin ay hindi usapin ng kulay. Kung may nakikita tayong korupsyon, tutulan natin yan, hindi kung binoto natin tong politikong to or gusto, halimbawa yung mga iba o gusto nyo ma-impeach si VP Sara, so dapat hindi masyadong kinikriticize si BBM, tutok lang tayo kay VP Sara. Or yung namang mga supporter ni VP Actually, Sara. I can defend that in another issue. I will defend that. Pero wag na natin. Oo. Yes. So ang sa akin lang, kung may mga issues tayo na nakikita, ang dapat natin iniisip ay ano ba yung interes ng taong bayan. Yan. Hindi yung interes ng mga politiko na sinusuportahan natin. Dahil ito, ang usapin nito ay usapin ng mga taxes na binabayad natin sa gobyerno. At kung hahayaan lang natin palusutin yung mga ganitong usapin, ay nababaliwala po ang ating mga institusyon. Kaya nga po may mga proseso, may mga institusyon na dapat sinusunod dahil dapat na po protektahan yung interes ng taong bayan. Kung palalagpasin natin to, de kung sino-sino na lang pala yung pwedeng magdagdag na mga figures dito sa kung budget. Kung marunong siya magtingin ng forecast, no? Forecasting lang. Hindi ka ba mawo-worry niyan? Wala kang pambayad sa PhilHealth insurance ng 25 million indirect beneficiaries. Paano yung senior citizens mo? Paano yun sila makukover ng health insurance ngayon kung nawala na yung 74 billion mo? Paano yung 4Ps mo kung nawala na yung 50 billion mo? Pupunta ka sa AKAP, we all know, politiko ang nag-identify. Nako, huwag nyo na akong matagal na politika. So, Kong Sid, naghahanda po kayo ng dadalhin nyo sa Supreme Court itong issue ng inconsistency between the bicameral committee report and the GAA. Tama po ba? Yes. Oo, kasi parang, paano po ba to? Is there a way to discover kung sinong magpapaliwanag? Paanong nagkaroon ng can you file a resolution in the House of Representatives to inquire? We don't have the numbers at saka wala ng time. Actually, nakita natin ito lang at saka 2 weeks na lang yata ang session. So talagang campaign break, wala ng time. So talagang ang pinakamagandang Court. direksyon dito ay dalhin sa Supreme Court at hayaang magpaliwanag ang liderato ng House at ng Senate at ang BICAM kung paano nga ba nagkaroon ng figure mula sa mga blankong dokumento ng BICAM report papunta sa GAA. Actually, most so, yan, yung mga kay pumirma ng blanco. Yan pa.
Bakit pumirma Oo. ng blanco ang mga miyembro ng BICAM? Yes. Diba? Trabaho nilang siguraduhin na may mga reconciled figures dyan. Then the next question is, bakit at kung paano nagkaroon ng figures sa GAA na blanco naman dito? Oo.